ng video ng gitgitan at habulan ng dalawang sasakyan sa bahagi ng Pasay City. Bumaba pa ang isa sa mga driver na isang vlogger at nilapitan ang nakagitgitang sasakyan. Kinatok ng vlogger ang bintana at nagbitiw ng hindi magagandang salita sa driver. Tila hinampas pa niya ang bintana ng sasakyan. Nagkasagutan pa ang magkabilang panig at dahil sa insidente naglabas ng LTO ng show cause order sa vlogger. Sinuspindi na rin ang 70 araw ang kanyang lisensya at nakaalarma na ang kanyang sasakyan. Ipatatawag din ng LTO ang nakaalitang driver ng vlogger. Itirakda sa February 23 ang confirmation of charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idineklara ng pre-trial chamber ng ICC na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Saksi, si Salima Refran. Fit o nasa maayos na kalagayan para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa confirmation of charges hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 matapos matanggap at mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Git noon ng depensa, lumala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong na ipapatupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi si Duterte sa pre-trial proceedings. Itinakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa February 23. Hindi pa malinaw kung personal nahaharap sa pagdinig si Duterte. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig, kabilang na ang mga hakbang para matiyak ang sitwasyong medikal ni Duterte. Pinaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran ang inyong saksi. Hindi nakasama ang overloading sa mga iniimbestigang anggulo ng Philippine Coast Guard sa paglubog ng Roro sa Basilan. 18 ang patay. At mula sa Zamboanga City, saksi live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, 10 pa rin ang hinahanap ngayon sa dagat ng Basilan. Mula po yan sa higit 300 sakay na pasahero ng lumubog na Roro doon. Kasama po sa nawawala ay yung mismong kapitan ng barko. Pati po isang tauhan ng Philippine Coast Guard na nagsilbing Sea Marshal doon sa barko. Nawawala rin po ang isang sundalo habang kumpirmadong patay naman ang isang pulis na kapwa pasahero po ng lumubog na Roro. Ang sabi ng hepe ng Philippine Coast Guard, search and rescue pa rin at hindi retrieval ang operasyon nila ngayon dahil umaasa pa rin daw silang matatagpuan ng buhay yung 10 nawawala. Kanya-kanyang kapit sa mga pampalutang ang mga pasaherong ito habang humihingi ng saklolo sa gitna ng dilim sa gitna ng dagat. Ilan lang sila sa mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3 na lumubog malapit sa Balok-Balok Island, Basilan pasado hating gabi kanina. Sa isang video, makikita pa ang mga pasaherong nagmamadaling magsuot ng kani-kanilang life vest hanggang sa tuluyan ng lumubog ang barko. Agad namang rumisponde ng Philippine Coast Guard nang matanggap ang distress call. Isinakay ang mga nasigip na pasahero sa mga rescue vessel at dinala sa Isabela City Port, Jolo Port at Zamboanga City Port. Isa sa mga nakaligtas si Patraliza. Biglang talaga yung nangyari, sir. Parang akala namin parang mag-stay lang yung yung pagkalugod. So, bigla na tatabingi. Kasi yun na, yung mga tao, nagpapanik na sila. Tapos yun na, yung pag-ganyan, sir, doon na nahulog na yung mga iba. Hindi pa ako nalulong lumangoy, pero ginawa ko rin para. Sakay rin ng barko ang school principal na si Rasula Waludin. Narinig na lang daw nila ang isang security officer ng barko na nag-aanunsyong kumuha na ng life jacket.
Doon na raw nataranta ang mga pasahero at may ilang tumalon sa dagat. May life jacket o kayo? Meron naman, pero karamihan wala. Wala silang information na nagsabi na may nangyayari na pas ang sinabi lang nila, kuha kayo ng life jacket, palubog na yung barko. So nagpanikan lahat po sa ang tao sa itaas. Seconds lang. Seconds lang. 2 oras daw na nagpalutang-lutang sa dagat si Rasula bago dumating ang rescue. Nahiwalay rin daw siya sa mga kapwa-teacher. Nananawagan ako sa mga pamilya ko, huwag kayong mag-alala, dito na kami ligtas na. Papuntang Sulu ang barko na galing Zamboanga at may sakay na 317 na pasahero at 27 na crew. May karga rin itong truck. Sa bilang na yan, 316 ang nasagip. 18 naman ang narecover na labi ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gavan. 10 pang sakay ng barko ang nawawala, kabilang ang 8 crew. Nakalubog pa rin ang barko na tinatayang nasa lalim na 76 meters. Sa isang pahayag, sinabi ng may-ari ng barko na Allison Shipping Lines Incorporated na agad silang nag-activate ng quick response measures at nag-deploy ng mga sasakyang pandagat nang matanggap nila ang distress call. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad habang patuloy ang search and rescue operations. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng sakay ng barko pati na sa mga pamilya nila. Iimbestigahan ng Philippine Coast Guard at Marina ang trahedya. Ayon kay PCG Commandant Gavan, ruled out na ang anggulong overloaded. Updated din daw ang passenger ship safety certificate ng barko hanggang October 2026. Ang titignan daw nila ay kung ano ang nangyari kasama na ang lagay ng panahon. Initial na nakita ang rason ay weather. Ayon sa mga opisyal ng Basilan, maayos naman daw ang panahon nang umalis ang barko sa Pantalan kagabi. Base sa report na nakuha ng PCG at ni Basilan Governor Mujib Hataman, tumagilid ang barko sa kapinasukan ng tubig. May nagsasabi rin daw na pinasok na ng tubig ang barko bago pa ito tumagilid. Mabilis din daw lumubog ang barko. Aalamin naman kung may sinalubong na malalaking alon ang barko. We use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang agarang paghahatid ng tulong sa mga nakaligtas na pasahero. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Sa ngayon, nasa compound ng Philippine Ports Authority sa Zamboanga ang mga survivor na lumubog ng barko. Binigyan sila rito ng paunang lunas. Nagsagawa rin dito ng profiling at pagbibigay ng ayuda na 20,000 peso cash, bigas at relief goods mula sa Zamboanga City Hall, DSWD at sa shipping line. Pia, itong ipapakita ko sa inyong video ay aerial footage ng Philippine Coast Guard sa may dagat ng Basilan kung saan po lumubog yung barko. Ang sabi po ng PCG, meron pong silang nakitang oil sheen o manipis na langis. Ang sabi ni PCG Commandant Gavan, may kargang 25,000 liters ng diesel fuel ang lumubog na roro. Pero nag-evaporate naman daw ito sa natural na paraan kaya hindi pa nila ngayon kinukonsidera ang paggamit ng oil dispersant para hindi maapektuhan ang marine ecosystem doon. Yan mo ng latest live mula rito sa Zamboanga City. Ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Ilang malalang trahedya sa dagat na rin ang nangyari sa Pilipinas noong mga nakaraang dekada. Nangyari po ang pagkasunog at paglubog ng MV Doña Paz matapos itong mabangga ng isang oil tanker malapit sa Tablas Strait. Sa pagitan po yan ng Marinduque at Mindoro noong December 20, 1987. Mahigit 1,800 ang opisyal na tala ng nasawi. Pero may mga ulat na nagsasabi na sa 4,000 ang namatay. 26 lang ang nakaligtas. Mahigit 250 naman ang nasawi sa paglubog ng MV Doña Marilyn sa pagitan ng Cebu at Masbate noong October 24, 1988. Ang MV Princess of the Orient lumubog noong September 18, 1998, malapit naman sa Fortune Island sa Batangas. 70 ang patay habang 80 ang nawawala base sa ulat ng Board of Marine Inquiry. June 21, 2008, lumubog naman sa bahagi ng Sibuyan Island sa Romblon ang MV Princess of the Stars. Mahigit 430 ang nasawi habang mahigit 600 ang nawawala at hindi na nakita pa. God for Hire ang isa sa tinitingnang anggulo sa pananambang kay Sharifa Guac Mayor
Ahmad Mitra Ampatuan. Ligtas ang alkalde habang sugatan ng kanyang 2 security escort. Saksi si June Veneracion. Sa kuwang ito, makikita ang isang lalaking armado ng rocket-propelled grenade o RPG na bumaba mula sa nakaparadang minivan at may inasinta. Sinapul ito ang likuran ng isang SUV. Sakay ng bulletproof na SUV si Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan na nakaligtas sa pananambang. Pero sugatan ang 2 niyang security escort. Stable na ang kanilang kondisyon. Ayon sa pulisya, nakaabante pa ang SUV at nakaganti pa ng putok ang mga security escort ng alkalde. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni Mayor. Yung mga securities niya, sir, nakapag-retaliate sa mga suspect. But 2 sa securities niya ay wounded din kanina. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Ayon sa pulisya, papauwi na si Mayor Ampatuan alas 6 ng umaga kahapon ng Tambangan. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang mga sospek, pero naabutan at naharang sila ng mga pulis at sundalo sa ikinasang hot pursuit operation sa kalapit na bayan ng Dato Unsay. 3 sospek ang patay kabilang ang nagpaputok ng RPG. Nakatakas naman ang driver ng minivan. Base sa investigasyon ng PNP, magkakamag-anak ang 4 na sospek. Ini-establish po nila, ma'am, yung kung kanilang pag-establish ng motibo. Kumukuha sila po ng mga ebidensya kung ito po ay mga hired killers. Sa investigasyon, lumabas na may 3 warrant of arrest sa iba't ibang kaso gaya ng murder. Ang napatay na sospek na gumamit ng RPG. Iniimbestigahan pa paano sila nakakuha ng ganong klaseng armas. Nakita po sa initial investigation na kung bakit po gumamit ng posible ng RPG dahil alam po nila na bulletproof po ang sasakyan. Kung ito ay tinamaan ng solid, mag-iiba po ang kwento ng nangyaring insidente po. Sa utos ng liderato ng PNP, bumuo na ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ang ambush at mga tukoy kung sino ang mga nasa likod dito. Lumalabas din na pang-4 na beses na pala itong may nagtangka sa buhay ng mayor ng bayan ng Sharif Agwak. Sa isang press con ngayong araw, sinabi ni Mayor Ampatuan na hindi ordinaryong tao ang may kakayahang gumawa ng pagtatangka sa kanyang buhay. Hindi ko akalain na mga ganun mangyari sa akin. Sinong tao na ganun nagkalakas na bari sa akin? Tanong pa ng alkalde, bakit siya binawian ng security detail? Bigla lang naalis yung escort ko, doon na nagpasok yung lahat ng threat sa akin na ambusin ako. Ipinagutos na ng Malacanang ang mabilisang paglutas sa krimen. Kinukundena po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Inirefer na po sa House Committee on Justice ang 2 verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At dahil dito, nagsimula na ang 1-year bar rule o yung pong pagbabawal sa pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Alinsunod po yan sa Rules of Procedure and Impeachment Proceedings ng Kongreso. January 19, inihain ng isang abogado ang unang reklamo na inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Opisyal na rin tinanggap kanina ng House Secretary General ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong Bayan at inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay sa pag-refer ng 2 reklamo sa Justice Committee. Pero dati na nilang sinabi na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Na-recover ang 6 na labi ng mga pinaniniwalaang sakay ng nawawalang dive boat sa Sarangani. At kasama rin po sa mga hinahanap ang 4 na crew ng cargo vessel na MV Devon Bay na tumaob sa dagat po malapit sa Pangasinan. Saksi, si Chino Gaston. 15 Filipino seafarer ang itinurn over ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Nasagip ang mga Pilipino nang tumaob ang Singaporean cargo vessel na MV Devon Bay sa dagat malapit sa Pangasinan noong January 22.
itinurn over din ang labi ng dalawang nasawing crew. Pag itong pagkakataon, we set aside po muna yung etong ganito mga concerns po natin. Again, we all have, all the coastal states have a moral obligations to render people in distress regardless of their boundaries or even the nationalities. Kaninang madaling araw, dumating sa Port of Manila ang mga Pilipinong mandaragat. Sinalubong sila ng mga kinatawan ng OWA at DMW. Tatanggap sila ng tulong pinansyal, psychosocial support at iba pang tulong para agad silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Patuloy namang hinahanap ng mga barko at eroplano ng Philippine Coast Guard ang 4 pang crew ng MV Devon Bay. Kabilang ang kapitan na si Elimar Hucal na hindi iniwan ng barko hanggang sa huli. Yung heroism na ginawa po ng kapitan nitong MV Devon Bay, although as of the moment is hinahanap pa rin po natin siya. Pero as per statement po ng ating mga rescued crews ay itong si kapitan ay huli po talagang umalis ng barko. Hindi niya po pinabayaan ang kanyang mga kasamahan. Isa pong inspirasyon sa bawat marino na makita na yung leader, ang iyong kapitan, ay hindi nauunang tumakas sa kulang. And we should be proud as Filipinos na ang kalidad po ng mga marino natin ay napakataas. Hinahanap din ang recreational dive boat na MBCA Amehara na naiulat na nawawala habang naglalayag sa Davao Gulf noong January 19. Nitong Sabado ng umaga, natagpuan sa bahagi ng dagat na sakop ng Maitum, Sarangani, ang 5 labi ng pinaniniwalaang kabilang sa mga sakay ng nasabing bangka. Na-recover ang mga labi malapit sa nakitang debris na pinaniniwalaang overhead roof cover ng bangka. Isa pang bangkay ang na-recover kahapon ng hapon. Inilipad ang mga labi patungong Davao City at dinala sa isang punerarya. Nagsasagawa ng post-mortem examination ang medical legal officer ng NBI para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa OCD Region 11, tukoy na ang isang labi. Nauna nang nasagip ang isang crew member. 9 na iba pang sakay ng bangka ang hinahanap pa. We still believe na nandito pa rin sila sa ating Philippine Area of Responsibility. That is why tomorrow, our SAR efforts is focused in moving up sa ating pong dalawang sectors, sectors 3 and sectors 4. Sa parehong araw na nawala ang MBCA Amehara, pinataob ng malalaking alon ang ML City Nur sa bahagi naman ng dagat sa pagitan ng mga bayan ng Simonol at Bonggao sa Tawi-Tawi. Nasagip ang lahat ng 50 sakay. Nasagip din ang 9 na estudyante at 3 crew mula sa dagat sa Glan, Sarangani nitong Sabado. Base sa investigasyon, nagsasagawa ng marine biology fieldwork ang mga estudyante nang magkaaberya ang makina ng sinasakyan nilang MBCA Gwin at nasira ang katig nito dahil sa malalaking alon. Mabuti na ang kalagayan ng mga estudyante at crew. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 7 akusado sa anomalya sa flood control projects ang posibleng makasama sa selda ni dating Senador Bong Revilla kapag inilipat siya bukas matapos ng 7 araw na quarantine. Pero hindi po sila ang mga kapwa-akusado niya sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Saksi, si Maris Umali. Eksaktong 1 linggo mula nang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant para sa kasong malversation dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Mula nitong Martes, nakakulong siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya. Bukas, nakatakda na silang ihalo sa ibang preso matapos ang 7 araw na medical quarantine. As of today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Base sa pamantayan ng United Nations na sinusunod ng BJMP, may 1 oras kada araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala ang pagkain sa selda ng inmate upang malimitahan ang kanilang galaw para sa kanilang seguridad. Mahigit 3,600 pa lang ang napunan sa mahigit 5,000 kapasidad ng male dormitory, kaya hindi raw issue ang congestion. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward.
Pero sino nga ba ang mga kasama ni Revilla sa selda? Nauna nang hiniling ng 4 na kapwa-akusado niya na huwag silang isama sa dating senador dahil sa mga pahayag umano nilang nagdidiin kay Revilla. Definitely not with the 4 because of the previous request, and may merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 nauna na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accuse. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Ang 7 tinutukoy ni BJMP spokesman J. Rex Bustinera na pwedeng makasama ni Revilla sa selda ay kabilang sa mga akusado sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nagpapatuloy ang mga pagdinig para sa petisyon ng mga akusado na magpiyansa sa non-bailable na kasong malversation. Pinaghahanap pa rin ang kapwa-akusado nilang si dating Congressman Zaldico at 6 na iba pa, kabilang ang 5 opisyal ng SunWest. Sa gitna nito, 2 pang flood control projects sa Nauhan ang iniimbestigahan ng DPWH dahil substandard umano. Ang mga proyektong ito ang sinisisi ni Oriental Mindoro Governor Humarlito Bons Dolor sa mga pagbaha sa mga bayan ng Nauhan at Victoria. Tig 210.6 million pesos ang halaga ng mga proyekto na idineklarang tapos noong December 2023 at February 2024. New Big 4J ang kontratista. Kailangan panagutin ng kontraktor yan. So, siya magpapagawa, siya magpapaayos. Pero, ngayon na nakita natin na substandard din kasi 3 meters ulit yung sheet pile, kamukha din nung sa SunWest, kailangan imbestigahan na yan. And most likely, kakasuhan din natin yung kontratista at saka yung mga involved. Ilang kapwa-akusado ni Ko ang sangkot din sa mga naturang proyekto, kabilang si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Patong-patong talaga itong mga kasong to. No, so habang may nakikita tayong ganyan, kakasuhan natin. Pero yung New Big 4J, today na ngayon, papadagan na natin ang demand letter to repair kasi subject of warranty. Roughly, nasa parang, ang estimate ata is nasa 20+ million ang repair. Patuloy namin sinisikap makuha ang pahayag ni Pacanan at ng New Big 4J. Nagpunta ang GMA Integrated News sa address nito na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina. Inihahanda rin ng DPWH ang kaso laban sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa nasirang flood control dike sa barangay Candating sa Arayat, Pampanga. Ang initial assessment is talagang mali yung disenyo at mali yung pagkagawa. No? So, sinubukan nating ayusin pero mukhang talagang nasa punto na tayo na hindi na talaga uubra yung proyektong yun. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng kontratistang Edmary Construction. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Ninakawan na, sinaktan pa ang isang Japanese national sa Parañaque City. Nahuli ka mang krimen at saksi si John Consulta. Kita sa viral video ito ang paghampas sa ulo ng isang nakasombrerong suspect sa isang nakahandusay na biktima sa Parañaque City nitong Sabado. Maya-maya lang, hinatak na ng suspect ang bag ng biktima. Tinangkapang kumapit ang biktima sa bag pero tuluyan pa rin itong natangay. Naglakad palayo ang suspect na parang walang nangyari. May dumating po dito na concerned citizen dito po sa aming opisina at sinabi niya na may duguan doon po na foreign national. So agad naman po kaming yung mga duty po dito at nagresponde po agad para i-verify po kung ano po talaga ang totoong nangyari po. Ang biktima, isang 62 anyos na Japanese. Duguan ang kanyang ulo, damit at sombrero nang datnan ng mga pulis. Tumambad din ang dugo ang 2x2 na ginamit sa pag-atake. Ayon sa PNP, posibleng galing sa bird watching dito sa may bahagi ng Parañaque ang 63 years old na Japanese national nang ito ay atakihin ng isang suspect pasado alas 11 ng umaga ng Sabado. Dito nga po sa Wetland Park ay open po sa public at marami po talagang pumupunta dyan ng mga foreigner na nagbe-bird watching po dito po sa ating La Pacheya. Dahil marami pong mga ibon po dyan na mga endangered species po na mga ibon. Ayon sa PNP, nakuha sa biktima ang cellphone at bag na may lamang 3 lapad at 30,000 pesos kasama ang kanyang passport. Base po dun sa video po, makikita po natin na may kahoy po na
2x2 na inahampas po doon sa ulo na maraming beses bago niya po nahablot yung kanyang gamit. Hindi po siya nakakaintindi sir ng English. Kaya po nahirapan po ang ating mga responder na makuhanan po ng mga information. In-applyan po nila ng first aid po. Kasi yung ulo niya po ay puro dugo. Kasama po nila yung senro po na nandoon po sa area na nagkataon na dumaan po sila. Ayon sa mga taga-barangay San Dionisio, matindi ang pinsalang tinamo ng dayuhan. Nagkaroon ng crack ang kanyang skull at ang kanyang tenga ay nahati. So, kailangan po itong tahiin, maga ang kanyang mata. So, sa ngayon naman po, ito ay pinagagamot po sa OSPAR 1 ng ating Parañaque City. Dinala sa ospital ang biktima para mabigyan ng atensyong medikal. Na-turnover na po namin yung case po doon sa Parañaque City Police Station po para sila na po ang hahawak kung ano man po ang dapat na action po para doon sa pag-follow up po nung ating suspect po. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Dalawang nagtatrabaho sa ginagawang gusali sa Mandaue, Cebu ang patay matapos mabagsakan ng semento. Base sa investigasyon, gamit ang crane, iniakyat noon ang 8 sako ng semento papunta sa ika-19 na palapag ng ginagawang gusali. Pero bumigay raw ang isa sa mga kable at nabagsakan ng mga biktima. Dead on the spot ang dalawa habang isinugod sa ospital ang isa nilang kasamahan. Nagsasagawa na ng Occupational Safety and Health Investigation ang Department of Labor and Employment o DOLE 7. At sinubukan ng GMA Regional TV na makuna na pahayag ang pamunuan ng nasabing construction site pero hindi po pinapasok ang aming team. Balik po sa 58 peso level ang piso kontra dolyar. Nagsara kanina ang palitan sa mayigit 58 pesos and 97 centavos kada dolyar. Mas malakas po yan kumpara sa 59 pesos and 9 centavos noong Biyernes, January 23. Huling pumalo ang piso sa 58 level kontra dolyar nitong January 2, 2026. Lumalangoy na ang nasa 40 sakay na isang bangka matapos itong lumubog sa Lumban, Laguna. Agad na rumisponde ang mga otoridad. Kalahok ang bangka sa isang fluvial parade bilang bahagi ng kapistahan ni San Sebastian. Ayon sa Lumban DRRMO, nasagip ang lahat ng sakay ng bangka. Nagbabala ang PNP sa publiko na huwag pong tangkilikin ang serbisyo ng mga hindi totoong dentista. Arestado sa Batangas ang isang lalaking iligal na nagkakabit ng braces. Saksi si June Veneracion. I-my day mo para ano, ay mamaya mag-picture tayo para pareho na tayong braces. Chill na chill at nagawa pang mag-selfie ng isang pulis na nagkunwaring kliyente ng isang iligal na nagkakabit ng braces sa Balbar, Batangas. Ano tinapos mo, kuya? Ano? Yung grade 9 lang ako. Madiskarte ka din, no? Sa isang araw, ilan yung client mo? Isang araw, minsan dalawa. Okay na din. Ang alok daw ng suspect online sa halagang 1,800 pesos. Pwede nang magka-braces. Pero dahil walang lisensya, arestado siya ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ilang taon mo na yung racket? Yan po this month ko lang po. Last year, madami ka ng post last year. Hindi po, post ko lang po yun. Pero kaunti lang po talaga nag-reply sa akin. Naharap sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012, ang suspect na nasa kustodiya pa ng Malvar Police. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Itong case natin, wala itong background. So, natutulag siya sa panunood sa social media platform. So, DIY na naman to. Ngayong unang buwan ng taon, 4 na suspect na ang naaresto ng Anti-Cybercrime Group kaugnay ng illegal practice of dentistry. Noong 2025 naman, 80 siya mga arestado, 28 ang convicted. Huwag po kayong mag-avail ng mga serbisyo ng hindi totoong dentist. So ito ay nakakabahala po, apektado ang ating kalusugan. Ito ay nakakatakot. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.
Napansin niyo ba mga kapuso na malamig ang panahon ngayon o yun po sila sa ating cuddle weather? Pero aba, hindi lang pala tao ang gusto ng cuddle o lambing, pati pala pating. Babala po mga kapuso, huwag pong gagayahin ang nasa video kung saan ang isang professional shark diver nakipagyakapan sa isang maliit na pating. May punto pang nagpaikot-ikot sila habang napapaligiran ng iba pang isda sa aquarium ng isang pasyalan sa Cebu. Hindi malinaw kung ano ang nagtulak sa pating para maging clingy. Sa Iloilo City naman, ginanap ang parada ng mga fur baby. Sari-sari ang OOTD at costume ng mga alagang hayop sa kauna-unahang Dinagyang Pet Parade. Another golden moment para kay K-pop Demon Hunters singer EJ. Happily engaged na po siya sa kanyang partner. At sa isang Instagram post, ibinahagi ni EJ ang mga larawan sa kanilang engagement. Kasama ang cake na may pagbati. Unang sabak pa lang, panalo na agad si Filipino ace at world number 49 Alex Ayala sa Philippine Women's Open ng WTA 125. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Alex dahil sa isang punto, nagkaroon ng medical timeout at may 3 minutong nawala siya sa court. Pero maayos din siyang nakabalik at tinalo ang pambato ng Russia na si Alinat Saryeva sa final score na 6-1 at 6-2. Aabante na si Alex sa round of 16. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.